Kung sino po yung mga nagtatanong sa akin, paano maging VA? Sabi ko, mag-enroll muna kayo sa ASBA. Ay, yeah, sa Amazon Nation. Mag-enroll muna kayo. Kasi Yeah. ang ganda po talaga ng mga lessons. Tapos magagamit po talaga sa trabaho. Kung ano man po yung mga nasa modules. Kaya sobrang proud po ako na naging ASBA ako. And at the same time, yung yung mga nakilala ko mga kaibigan from ASBA, yung group, yung community, sobrang laking tulong po sa akin para ma-boost po yung confidence ko. Kasi nag-share din po kami ng ng nag-share ng ideas, ng feelings sa bawat isa. Minsan sinasabihan po namin yung bawat isa na huwag give up, ganun. Kung may mga nahahanap po na online jobs, yung mga nag-hire po, share lang ng mga link kung sino po Correct. gusto Or kung merong mang gustong mag-hire sa'yo na client pero hindi mo na kaya, pwede namang ibigay na blessing yun sa iba. Hi, I'm Cristel Del Rosario. When I graduated college, nag-start po ako as procurement staff and finance staff sa isang university. At the same time, I work as an online teacher. And habang tumatagal po, napagkukumpara ko yung dalawa. Working sa office at the same time working online. So, mas napapagaan yung buhay ko sa online. So, I decided to leave their work. So, I work as an online teacher for 4 years. Then, another reason na nag-online teacher ako is para masama ko yung job ko kahit saan, kasi yung future husband ko that time is military man. Gusto ko sumama sa kanya. Paano ka sumasama? Like sa mga training nila sa probinsya, ganon? Binibisita ko lang siya. Pero hindi ako pwede kasing sumama sa kanya sa sa Training. Sa area lang. busy. Baka hindi siya makapag-focus pag nandun ako lagi. Ay, grabe. Kikiligin siya imbes na magseryoso. Pero ang ko kasi that time, sabi ko, what if mag-aasawa ko? Ayoko naman yung buhay na lagi kaming magkalayo. Kasi since kadete siya, tapos college ako, sa Baguio po kasi kami nagkakilala. Since then, once or twice a year lang kami nagkikita for hanggang kinasal po kami. Magti 10 years po kami nung kinasal po kami. Tapos yun yung ayoko mangyari na mag-aasawa kami tapos uulit yung magkikita lang kami once or twice a year lang, ganun. So sabi ko, kailangan ko ng job na Long mag-isasama. distance. Long distance talaga kasi that time sa Masbate siya na destino. Tapos nasa Tuguegarao ako. Layo. Tapos after ilang years, madidestino sila sa Mindanao, Luzon, Visayas. Kailangan nilang umikot. So sabi ko, hindi pwedeng nakastuck lang ako sa isang lugar. Mag-online job ako para makasama ako. Nagagawa ng pag-ibig. Ikaw na nag-adjust for the sake of love. Sobrang in love kasi first boyfriend ko siya. Oh my gosh, nakakakilig naman. Sobrang, parang, it was meant to be, di ba? For the longest time, naging kayo. Tapos, eventually, nakahanap ka din ng trabaho that suits your relationship, na hindi na kayo magkakahiwalay, lagi na magkasama. Yun lang, may after naming kinasal, parang, as an online teacher kasi, kahit madadala mo siya kahit saan, kailangan mo pa rin ng specific area ng tahimik, na as in malinis yung background mo, kasi parang kakausapin mo yung estudyante mo araw, every time na mag-meet kayo. So, magreklamo naman estudyante mo kung maingay yung background mo, di ba? So, as medyo nahihirapan ako that time. So, nung palipat na yung asawa ko ng area,
nag-ano ako, sabi ko, kailan ko ba mag-quit? O, nagdadalawang isip ako kasi hindi ako sanay na mawala ng trabaho. Tapos, kasi 1 year na kaming kasal pero wala pa kaming anak noon. So, tapos mag-ano na ako, magto-30 na ako. If I may ask, yung time na yaan, nakaano ka pa din? Nakaano ka ba rin sa procurement role mo sa corporate or full online tutor ka na? Full online Full tutor. na, okay. Hindi ko na talaga yung dun sa area na kasi napupuntahan ng asawa ko, hindi ko sure kung malakas ba yung internet. Yeah. So, sabi ko, tapos nagpa-advise naman ako sa mga kaibigan ko, mga asawa din ng military man, sabi nila, kung gusto mo talaga magpamilya, kailangan mong i-give up mo na yung work mo, sabi. Pero ang tagal ko talagang pinagdesisyonan yun. Sabi ko, sige. Pero that time, nung lumipat, sumama ako sa asawa ko, hindi muna ako nag-resign. Nag-leave lang ako. Tapos check ko lang yung area kung okay. Kasi kung hindi naman okay, magre-resign na Test mo ako. muna. Tapos exactly that time, that was 2022, nagbakasyon, umuwi lang kami kasi sa Visayas siya na destino, pero nagbaylan kami papunta dito sa Mindanao. Mamamasyal lang sana. Tapos papunta kami ng Bohol. Then, Sarap naman. dun kasi siya na destino sa Bohol. Tapos one day bago yung biyahe namin sa nalaman namin na buntis ako. Oh. Then my husband decided na magstay ako dito kasi that time kakatapos lang ng bagyo, yung as in nawalan ng kuryente, ng tubig ang Bohol. Anong year to? 2022? I mean, that was 2021, mga December. 2022 January na kami dito. Then, ayun, na-stay ako dito for Tapos, sabi ko, kaya ko pa magtrabaho. After a week, nahihilo na ako, hindi na ako makakain. As in, naka-bed rest ako. Sabi, hindi ko na talaga kaya magtrabaho, give up ko na talaga. Hanggang 9 months na nahirapan ako, na nahihilo lagi. Pero kahit nahihirapan ako, sumama pa rin ako. After 2 months, sumama ako sa kanya sa Bohol. Tama pa din. Pero na yun, that time, totally nag-stop na talaga ako sa online job. Then, nung nanganak naman ako, sabi namin ng asawa ko, kailangan hindi ako mag-work for 5 years kasi magiging full-time mama ko para yung yung time na lumalaki yung anak namin. Yung full-time kang nag-aalaga. Tapos yung memories kasi hindi, parang it will last kasi sa memory ng bata na kasama mo siya habang lumalaki. Pero, we decided to build our house. Oh! Then, nagko-compute kami ng budget. Sabi namin, pag ipapatayin natin to, parang wala na tayong kakainin. Lahat na, full out na. Lahat ng mga savings, start na dito sa bahay. Okay. May kakainin pa naman, pero yung kinagis na naming life, yung mga pang-restaurant na kainan, hindi na. Luto bahay na lang. Ganun. As in, sobrang tipid na, ganun. Tapos, sabi ng asawa ko, nagdadalawang isip siya kung magtatayo na ba kami. Tapos sabi ko, sige lang, go lang. Magtatrabaho ako, sabi ko. Nag-decide ako magtrabaho. Pero hindi ko pa alam talaga that time kung anong trabaho ko. Kasi, kinokontak na rin ako nung dating ESL, company ko. Pwede daw akong bumalik. Sabi ko, kung babalik naman ako, hindi rin pwede kasi nag-aalaga ako ng bata. Alang magpapadede ako ng Kailangan on-cam, ready ka. Yes. Ayun ng anak ko na uminom sa bottle. Dede. Hanggang ngayon, siya. Pwede talaga. Tapos, ayun, may time, dumating yung time last year, that was June, I think. June, nung namatay yung father po ng husband ko, yung father-in-law ko. Then,
umuwi po yung, ay, nandito pa ata yung, yung sister-in-law ko. Pero that time kasi nag-uusap-usap na kami about sa pagpapatayo namin ng bahay or bibili ba kami ng lupa na lang, ganun. Then, biglang nagkukwentuhan kami ng sister-in-law ko about that. Tapos biglang napunta siya, sabi niya, ate, alam mo ba, meron akong gustong enrollan. Ano yun? Gusto ko, kasi po siya, online teacher din siya. Oo. Mas me pa. Tapos sabi niya, gusto kong mag-shift ng work, gusto kong mag-VA sa Amazon. Sabi, nung nasa Vizcaya pa tayo, lagi kong nakikita yun eh. Lagi kong pinapanood yung videos nila. Pero masyado kasing mahal yung tuition fee pa. Kaya sabi niya noon. Tapos sabi ko, magkano ba tuition fee? Tapos sinabi po niya, kami. Tapos yun, sabi, sige, na lang. Ikaw mag-enroll. Pautangin ka na namin. Pautangin ka. Ikaw, kayo magpapautang. Tapos turuan mo na lang ako. Sabi, okay. After a while, nakalimutan ko po kung anong month yun. Saglit lang po niya sinabi yon. Tapos, sabi ko, pag-isipan mo. Or kung gusto mo, hati tayo. Kung kaya mo yung kalahati, tapos pahiramin ka namin ng kalahati, ikaw mag-enroll. Tapos, turuan mo na lang ako, sabi ko. Parang bumibiyahe po kami noon, from Cagayan de Oro pa uwi po dito. Tapos, biglang, sabi ko, ay napaisip ako, sabi ko, ano nang plano mo sa Tapos sabi niya, ate, hindi na ako mag-hirap. May scholarship daw pala sila, sabi po niya. Sa mga saan? Administration. Okay. Sa LDS, mga Latter-day Saints, po. Yung scholarship ang church, para Latter-day Saints, oo, yung sa loans nila, oo. Opo, Latter-day Saints po kasi sila. Okay. Tapos, then pwede daw bala silang parang mag-process or mag-request ng scholarship sa church para maka-enroll po dito. Sabi ko, okay, sige. So, ako na lang mag-enroll, sabi ko. Pero hindi ko iniisip kung para saan bakit ako mag-enroll. Ang ko lang po Pagka ikaw na lang babayad ng full, solo ka na. Oo, solo. Ako na lang. Imbis na ipahiram ko po sa kanya yung pera, siya mag-aaral po sana. Sabi ko, sige, ako na lang mag-enroll, gamitin ko na lang yung pera na natalaan para sana sa kanya. Tingnan mo naman how the universe works. Plano nyo na magsabay kayo, kalahati, mag-teamwork, ganyan. Pero kailangan pala mag-separate kayo ng journey sa pag-aaralan sa virtual assistant. Okay, and then? Yun nga. Tapos, nung kinausap ko po yung husband ko about it po. Tapos sabi niya, sige, try mo lang. Tapos sabi ko, pero huwag kang mag-expect na huwag kang mag-expect na makakakuha ko ng trabaho ko Gusto ko lang mag-enroll kasi, gusto ko lang matutunan kung paano yung process. Malay mo, makapag-negosyo tayo sa Amazon, sabi ko. Very good. Ganun lang po siya. Then, yun nga, nung pagkasabi ko po na yun, after a week, nag-enroll na ako. Anong in-enroll mo? Elite or advanced? Elite po, elite. Bakit elite ka agad kung nasa part kayo na nagtitipid? Meron naman kayong option na mag-advance pero elite ang pinili mo. Yung sa akin po kasi, ang gusto ko po kasi noon, yung may coach. Kasi, po kasi ako dati, nag-aral po ako, nag-masteral, nag-earn ako ng unis, puro modular. Ang problem sa modular kasi, pag may question ako, hindi ko matawagan yung teacher ko. Walang teacher? Talaga. Meron pong teacher, pero hindi ko po alam kung sino yung teacher ko. May nakapangalagay na pangalan, pero hindi ko naman alam kung paano ko nila Ang dami po kasing, iba-iba po kasing teacher per subject. So sabi ko, ayoko na ng modular, gusto ko naman na may coach kahit pa paano. Tsaka mas madali po kasi, mas madali po kasi intindihin pag may aralin mo ng modular, then may mag-explain pa rin sa'yo or may mapagtatanungan ka. At least mapapadali po ang buhay. Correct, oo. Tama nga yung ganun sa struggle mo, no? May mga times na
may mga tao pag, for example, kailangan meron mapagtatanungan, may accountability, and nung nag-start ka mag-elite, mas napadali nga ba ang buhay mo? Mas nag-grasp mo ba yung learnings? Mas nagawa mo ba yung homework? Ano yung mga naging experience mo as an elite student? As an elite student, sa pinakauna po, kasi syempre babasahin po muna yung module, gagawin mo muna yung mga activities. Nahirapan po ako lalo sa product research. Halos gumive up ako doon, sabi ko, ang hirap naman nito. Tapos, okay lang po sana kung nung single ako. Ang problem kasi ngayon, yung may baby ako na ayaw magpapaba. Lagi kasing gusto, karga ko po siya. Tapos, yung pag ayoko po siyang iwan or kasi pag hindi ko makita baka may kainin or something. Kaya hirap na hirap po talaga akong gumawa ng product research noon. Oo. Tapos naman nung sabi ko gusto ko nung gumive up. Ayoko na ituloy. Tapos sabi ko, sayang naman yung tuition fee ko. Parang, ayan na, naglabas na ako ng pera, tapos solo pa. Tapos dapat kailangan, di ba, galingan na. Ganun feeling. Parang no choice, no way but up. True. Tapos sabi ko, baka pagalitan ako ng asawa ko. Pero, nung 1 week, naghahanap ako ng product, hindi ako makahanap. Sabi ko, sabi ko, pag hindi ako makahanap, hihinto na ako dito. Tapos, nung na-meet ko po si Coach Darwin, kasi si Coach Darwin. Siya pa yung dun sa product research. Oo, siya nga. Tapos, lagi kasing may mga sinasabi siya na huwag kayong give up. Tapos, nagsasabi siya ng stories about, mga pang pa-high po ng moral. Pang-motivate. Pang-motivate. Pag every time na namimit po siya or yung nagsasabi siya ng ganun, ayun, na-stop po yung isip ko na sabi ko, tuloy ko na lang. Mga negative thoughts, ganyan. O mga negative thoughts. Tapos, may po yung, pa ba yun, yung, may meeting po ata, yung sa every Thursday, yung lahat ng elite, may breakaway room po yun, yung bawat room, kung meron kayong mga specific na questions, may specific na rooms na pwede kayong mapagtanungan. Yes po. Tapos meron po ako mga kasama doon na batch 33, 32, ganon. Tapos habang naghihintay po kami ng kasama namin na from Amazon Nation, pa po kasi kami student that time, may yung isa po, nakalimutan ko po kasi yung name niya, nagsabi po siya ng technique kung paano kami makakahanap ng product. Then, nung ginawa ko po yung technique na yun, nakahanap nga ako ng product. Opo. Then, may, yung product na yun, nung ginagawa ko yung patawag doon, yung sa module po, yung activity po. Minsan, umabagsak. Pagdating ko na sa pinakababa, bagsak. Pero, hindi po ako masyado nahihirapan maghanap dahil dun sa technique po na tinuro po niya sa akin. Unlike buti na lang, umattend ka dun sa Zoom meeting na yun. Yun. Grabe po talaga. Ayoko rin po mag-absent kasi nasasayangan ako sa knowledge na matututunan ko eh. Then, ayun, yung technique na po yun, kasi meron din akong kasamahan sa team ko kay Coach Darwin. Hirap na hirap din po mag-product research. Tapos, nag-message sa akin, kumusta na yung product research mo, sabi niya. Sabi ko, okay naman. Tapos siya, mga siguro 3 or mag-iisang buwan na siya na hindi pa rin nakakahanap ng product research. Ng product, I mean. Then, sinabi ko po yung technique na tinuro sa akin. Tapos, ayun, nakahanap din daw po siya ng product. Ayan guys, yan ang mga success stories na talagang gusto kong naririnig within our students, mga experiences sila sa community. It shows that hindi talaga competition, but it's always about collaboration, hilaan pataas, tulungan, and sharing of mga strategies kung paano makahanap ng product research. So, yan, ginagawa namin yan every week or in a month. Merong mga activities kung meron kayong mga questions sa
to troubleshoot or sa pag-solve ng product research, listing, PPC man yan, the community is always here for you guys. So, sa mga gusto naman maging Amazon VA, go to our description box below. Meron doon link for our free ebook. So, you'll know what it's like to be an Amazon VA. So, papadala namin kayo ng free ebook. Alright, so going back to you, Cristel. So, ayun, nakakahanap ka na easily ng product research because of the strategies that you learn within the community. How was it for you finding a client? Was it a different story? Madali lang ba? O naging mahirap pa din kahit naging student ka ng ASU pa? Actually, about finding a client, hindi ko po masasabi na sobrang hirap. I think, naswertehan lang po. Swerte? Anong swerte yan? Kasi po, more than a month pa lang po ako. Ang plan ko po talaga is to finish the 2 months. Yung Classes, finish the module. Okay. Finish the module bago po ako mag-apply. Kasi, tatakot ako, sabi ko, wala akong alam. Hindi ko alam. Kahit product research pa lang alam ko, pero hindi ko pa rin, Dami pa eh. kung marami pang kailangan na matutunan, hindi pa rin ako confident. Then, di po ba meron po yung challenge? 10-day challenge ba yun? Amazon Asva Paghahanap challenge ng clients. For 10 days. Okay. Ginawa mo. Nag-join po ako. Okay. How was Tapos, it's nice. Active po yung mga kasamahan ko. Grabe po, sobrang thankful po ako sa kanila. Kasi, lagi pong, lalo na po si, yung team leader po namin, si Miss Eliza. Eliza po. Oh, really? Si Liza. Elizabeth. Eliza. Okay. Oh, I think, Isa siya sa ASPA volunteers. yeah. Ano po siya, lagi pong lagi po niya kaming kinukumusta araw-araw. Kumusta na ako? Tapos pagtahimik po kami sa Messenger, ginigising po niya kami. Bibigay siya ng good energy, good vibes. Yes. Positive lagi. Tapos rin po, pag question, lagi po siyang nagbibigay ng ideas niya. Ganun na rin po yung mga kasamahan ko. And yun nga po, hindi ko po natapos actually yung I think 9 and 10 or 8, 9 and 10 po. Hindi ko po siya natapos agad-agad. Pero inayos ko lang po yung mga yung ibang accounts ko like LinkedIn, online jobs, ganun. Pero kasi medyo na-busy po ako sa iba pa pong dun sa mga modules. Nawawala na po kasi ako ng oras din yung sa anak ko nga po. And then lagi pong sinasabi na na mag-apply lang lagi. Or si Coach Darwin sabi po niya, huwag niyong tapusin yung 2 months. Pagkatapos niyo ng product research, mag-apply na. Tapos ayoko. Pero meron doon sa grupo kasi namin si Ate Shalimar. Shalimar, po siya, nakuha po siya. Then active na active din po siya mag-post sa LinkedIn tsaka sa group. Yung mga sinong gusto wins. Tsaka sinong gusto may hiring ang ganito, isasend po niya yung link, mag-apply na kayo, ganun. Tapos that time, sabi niya, nag-send siya ng link. Sinong kailangan ko ng LinkedIn account niyo kung sinong may gusto. Sinend po niya yung qualifications, tapos kung anong klaseng job. Tapos sabi ko, nag-send lang ako ng link. Sabi ko, hindi ako mag-expect na makukuha ko. Ang gusto ko lang, matry kong ma-interview. As in, mag-practice lang ako mag-interview. Nag-send ako ng link. Tapos, after 1 minute or 2 minutes, nag-message sa akin yung client. Okay. Sabi niya, hi. Anong sabi? Sabi niya, hi, are you willing to apply daw as SKU manager? Tapos ng SKU manager? Did I hear SKU manager po. Okay. For those who are beginners, ang SKU is yung parang listing or inventory. Bawat products meron yung code. So it's
for you, na virtual Amazon VA, ikaw ang responsible sa pagmamanage niyan. Kailangan may mga stocks yan, na ano nang maayos. Sige, explain mo, Cristel, ano yung ginagawa doon? Ayun. Ang SKU means stock keeping unit po, no? Yun na yung code ng mga products sa isang tawag doon, sa isang company. Pero iba rin po yung ASIN at saka SKU kasi ang ASIN general. Ayo, Ang general. Ang SKU sa sa company Within the lang mismo. company. Code, Company, yes. Then ang trinatrabaho doon, yun nga po yung inventory ng stocks. Tapos kailangan mo i-check yung listings sa Amazon, kung maganda ba yung image, kung maganda ba yung title, mga listing, product description, at kumpleto ba yung A+, at saka yung brand story, ganon. Then, kailangan i-check din kung bumibenta na ba yung product ko, ganon. Tapos, yun lang. Meron lang ako experience na parang medyo nahiya po ako sa boss ko kasi last December. Chinek ko po yung every Friday po kasi check namin kung kumikita ba yung namin, yung products namin. And ang hawak ko po is mga nasa 371 SKUs, 371 products. So, yun po yung minamanage ko. Then, yun, kailangan ko, kasi minsan po, maayos po yung listing, naayos na yung listing, pero pag nag-update si Amazon, nasisira siya. Minsan nawawala. Bigla nagkakabug no? Oo, yun nga po. Then, ayun, hindi na bumibenta yung product. Minsan, madalas po, hindi ko talaga mababantayan lahat kasi sobrang dami. As in, parang superhero ka na natatapusin mo. I-check mo lahat sa isang araw. Tapos, ayun, yung sale nung nakaraan, so sabihin natin, $26,000 yung kita nung nakaraang linggo. Yung profit. Tapos, biglang ngayong linggo, $1,000 na lang. Sabi ko, kasalanan mo ba yun? Paano ba natuto lahat yung mga ganon? Mga mag-convert ng sales? Ano po siya, yung boss po namin, nag-export po siya from, Powerbuy. Ay po, ganon. Tapos, inaano na lang namin, kompleto po kasi lahat ng SKUs doon. Then, i-extract namin yung mga products namin from that. Tapos, makikita mo na, i-compute mo na lang yung mga sales kung magkano. May mga formulas dito. Alam mo, parang napaisip ako kasi sa procurement ka, so parang halos may similarities, no, sa dati mong experience. Yes po. Ano natin yung work mo, no? So, actually, guys, isa din yan sa pinag-aaralan within our community, the art of seduction. Your past work can always be connected sa kung anumang Amazon VA niche na gusto mo. And hearing your story, Cristel, no, from dati na parang nagkakaroon ka ng hesitation, sa mga gagawin mo within Amaze Nation, pero nag-surrender ka, sige, gawa ng homework, attend ng accountability meetings, pati yung 10 days na challenge, sumama ka lang din doon, and what do you know, nagkaroon ka din ng client at the end of the day. And I think the mindset here is, naglabas ka na kasi ng pera no? So talagang dapat full out, pagtrabahuin, and I like na nandito ka para matuto. You didn't mention about yung sa earning money. Well, that is important, but pag priority talaga yung skills, yung pag-i-implement ng mga learnings mo, nandun talaga commission will follow. And you are the perfect example for that. So, I'm sure the viewers would like to know, Cristel, how much are you earning right now as a full-time mom and an Amazon VA at the same time? Is it okay that you share to us? Kahit man range yan. Ano po, nasa pa lang po, 5 digits. 5 digits. And ilang hours ka nag-work? 8 hours a day po. 8 hours a day. Yan, guys. Kita nyo yan, nasa bahay lang si Cristel, napapag-alagaan pa ang kanyang baby. And yun, nag-e-enjoy siya sa pagiging Amazon. So, Cristel, ano namang advice mo, especially sa mga moms
na gusto maging freelancer or gusto magkaroon ng tulad mong lifestyle, 'di ba? Sumusunod lang kay Mister sa mga trips niya. Magandang ano to, ultimate advice. Ano po, be positive po. At saka siguro plan your future. Kasi sometimes if we don't have plan for our lives, makukontento na lang tayo sa kung anong life na meron tayo. Hindi na tayo maghahanap ng yung way para ma-improve pa natin yung life natin. So, plan your future and be positive also na alam naman natin sa life natin there are always challenges that may come our way, but if we are positive, say for example, kung may mangyari mang negative things, sometimes ang iniisip ko po kasi minsan, ang problem, kunyari kung may sobrang bigat na problem na nangyayari, sabi ko, it just happens for a reason. Tama. Maybe God wants us to learn something from it. That's why, sabi ko, imbis na i-down ko yung sarili ko because of the problems, but I'm trying to look at on the positive things that yung natutulong po nung problem na yun. So yun, it makes us actually shape our character, di ba? And mas nagiging stronger. How about your husband? Anong sabi niya ngayon na Amazon VA ka, nagagampanan mo yung work mo bilang mom, nag-earn ka? Anong take ni Mr. dito? Mister? Actually, sobrang saya po niya na na may trabaho po ako. And pero nang may time po kasi nung pinaka first ano pa tawag doon? First day ko po sa job. Yan. Sobrang supportive po niya. Kung ano yung decision ko, yun yung Kasi yung sabihin natin, alam natin na hindi natin alam lahat yung mga trabaho. Tapos, night shift po kasi ako. So, from 10 p.m. to 6 a.m. Then, yung nahirapan po ako nung araw na first day ko sa trabaho kasi hindi ko maintindihan yung pakiramdam ko, nanginginig ako, na kinakabahan ako, nahirapan akong huminga. Sabi ko, ayoko na, gusto ko nung mag-quit. Sabi ng asawa ko, sige, okay lang. Pero nung nagsabi yung so that time nung sabi ng asawa ko na okay lang, so ready na akong mag-quit kasi okay lang sa asawa ko. But the time na sinabi ng boss ko, alam ko mahirap yung trabaho nyo, pero huwag kayong bibigay. Magtutulungan tayo. Yun ang sabi ng boss ko. Kaya sabi ko, bes, hindi muna ako mag-quit. Okay lang. Okay lang siya lagi. Yan ang mga hinahanap dapat nyo guys na partner, yung supportive sa'yo at hindi na question ng mga desisyon natin sa buhay. Go full support. Ayan. Thank you so much, Crystal. I really enjoyed interviewing you. You're so bubbly and I love your energy. And my last question to you, are you a proud ASPA member? Yes po, very proud po. And lagi ko pong sinasabi kung sino po yung mga nagtatanong sa akin, paano maging VA? Ko mag-enroll muna kayo sa ASPA. Sa Amazon Nation. Mag-enroll muna kayo. Kasi ang ganda po talaga ng mga lessons na tapos magagamit po talaga sa trabaho kung ano man po yung mga nasa modules. Kaya sobrang proud po ako na naging ASBA ako. And at the same time, yung yung mga nakilala ko mga kaibigan from ASBA. Yung group, yung community, sobrang laking tulong po sa akin para ma-boost po yung confidence ko. Nag-share ng ideas, ng feelings sa bawat isa. Sinasabihan po namin yung bawat isa na huwag give up, ganun. Tapos kung may mga nahahanap po na online jobs, yung mga nag-hire po, share lang ng mga link kung sino po gusto Correct. Share lang. Or kung merong mga gustong mag-hire sa'yo na client pero hindi mo na kaya, pwede namang ibigay na blessing yun sa iba. Diba? Yes. Again, thank you so much, Crystal, and thank you guys for watching up until this moment, and I'll see you next time in our ASMA Success and Kamustahan. See you!
Thank you so much for watching this video. If you want to know more about freelancing, follow us on our Facebook, TikTok, LinkedIn, and Instagram page. And if you have any inquiries, just contact the number on your screen. This is your Amaze Nation brand ambassador, Nina, and with Amaze Nation, we provide life-changing learning for extraordinary living. See you next time.